Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-uusapan po natin itong People's Initiative kung saan ang ating Kongreso o ang Kamara ay kumikilos o dumidiskarte ng pansarili lang nilang kagustuhan. Dito mabubunyag kung paano gumagalaw ang ating mga congressman. At ano yung naging partisipasyon o ano yung nalalaman dito ni Senator Amy Marcos. So kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede pakipindot yung subscribe button at the same time, pakipindot na rin yung like button, wala naman pong bayad dyan. So simulan na po natin itong reaction video ni Banat Bay. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for People's Initiative. Ng iba't ibang mga district. Kung meron man na NPC member na sumasang-ayon, it's on a personal level. Hindi party stand dyan. Ganda nun, malinaw. Nakipagpulong nitong Martes ng gabi si Soto sa iba pang lider ng kanilang partido. Nauna na rin daw nakausap ni Soto ang ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas para linawin ang paninindigan ng karamihan sa mga senador ukol sa Chacha. Lalo't may mga nakasaad sa People's Initiative Petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado katulad ng usapin sa joint o separate voting. Matindi yan, matindi yan. Nakalagay doon ay the Senate President or the Speaker of the House. Pag sinabi mong or, pwera yung isa. Pag isa lang ang tumawag, pwede. So, kita nyo, ang diskarte na ginawa ng mga kongresista natin sa pamumuno ng Speaker of the House, parang gusto nila i-echepwera na ang mga senador, ang Senado, sa paggawa ng pagbabago ng ating saligang batas. Kasi sabi nga ni Tito Sen, yung or so ibig sabihin, pwede na silang mag-decide ng pagbabago ng konstitusyon natin. Bahala na sila kung ano yung gusto nilang gawin sa pagbabago ng konstitusyon. Hindi kagaya ng joint sila na pwedeng kontrahin ng Senado kung ano yung makikita nilang mali doon sa pagpapalit ng ating saligang batas. Kasi dito minamadali kasi ito ng Speaker of the House natin, minamadali yung pagbabago ng ating konstitusyon. Kasi nga hindi kasi malinaw kung ano yung babaguhin. May nagsasabi na ano lang daw yung foreign policy lang, na i-open yung ating yung ating economic sa ang ating ekonomiya bubuksan na sa mga foreigner, unlike kasi ngayon meron tayong 60-40 na shares, 60% para sa Pilipino at 40% lang sa mga foreigner. Pero dito sa economic provision kasi ibibigay na yung pool sa mga foreigner. Yun ang sabi nila. Pero may nagsasabi na gusto rin daw pahabain yung termino ng mga politiko natin ngayon dito. So, posible pati yung presidente at yung itong Speaker of the House pwedeng ma-extend yung kanilang termino. Kaya nga yung ayaw nilang isama yung yung Senado kasi marami sa mga senador ayaw mangyari yung ganun, yung magkaroon ng term extension. 'Di ba? Kaya pailalim nilang nilalakad itong People's Initiative o ginagamit nila itong People's Initiative para makuha nila yung pagpapalit ng ng saligang batas. Siyempre may nagpopondo diyan, imposible namang walang magpopondo. Yung pinalalabas nga nila na galing sa private sector yung pondo doon sa pagpapalabas ng advertisement tungkol doon sa EDSA Puera, yung advertisement para sa pagpapalit ng saligang batas natin. Sino ba naman maniniwala na ang gagastos niyan is private sector? Ano naman ang makukuha nila dyan? Mga businessman yan. Siyempre, kapag businessman yan, kailangan meron silang return of investment. Meron ba silang mapapala dyan? Di ba? Imposibleng may makuha silang return of investment kagad dyan. Siyempre, matagal-tagal yan. Hindi naman yan yung pagka nagtinda sila, may kikita na agad. Siyempre, kung charter change ang pag-uusapan, medyo mahabang proseso pa yan. Andyan yung magkakaroon pa ng eleksyon. At the same time, siyempre, kung sila yung nagpondo dyan, hindi lumalabas na People's Initiative yan. Ibig sabihin, meron silang pansariling intensyon o meron silang
binabalak para sa kanilang mga pansarili. Kaya nga, ang layo ng ibig sabihin ng People's Initiative, di ba? Kasi kung People's Initiative, dapat walang magpopondo, mga taong bayan yung gagawa ng paraan para mabago ang ating konstitusyon. Kaya nga yung sinabi ni Tito Sen dito na yung Kamara, pwede na kagad silang mag-decide anytime. Kasi or nga So, binabaliwala na nila rito yung Senado, yung boto ng mga senador. Kaya nakakatakot ngayon na ipagkatiwala yung pagpapalit ng ating saligang batas. Nakalagay at anytime. Nako, malupit. Itong Lunes, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na Ayan meron na naman umanong to, 20 million pesos na inaalok sa bawat distrito sa mga lugar na makakapagbuno ng sapat na pirma Kanino para sa People's galing? Initiative. Sabihin mo na kasi. Ang dami mo sinasabing. Sa kanya pala nang galing yung 20 million eh. Sabihin mo na kung sino yung nagbibigay ng 20 million. Ayan na naman tayo, puro parinig eh. Eto si Senator Amy, hindi ko maintindihan minsan panayang parinig eh. May alam. Ayaw diretsuhin. Ano ba yan? Kaya nga, di ba, nakakapagtaka yan. Kasi kung, halimbawa, sabihin natin, para sa bayan, yung pagtakbo mo bilang politiko, yung pagiging senador mo, yan naman yung battle cry mo na para matulungan yung mga mahihirap, di ba? Andiyan, yun naman talaga yung pinaka-battle cry ng lahat ng mga politiko na yan. Pero pag ganyang may katiwalian na ganyan, bakit hirap na hirap silang banggitin kung sino? Meron naman siyang kapangyarihan na isiwalat kung sino-sino yung mga nagsasabi nagbibigay ng pondo, sino-sino yung gumagalaw para dyan sa People's Initiative na yan. Bakit di niya pangalanan? Di ba? Tulad na lang sa mga smuggler nung bagong upo pa lang si President Bongbong Marcos. Sinasabi niya, nakilala daw ng presidente kung sino-sino yung mga smuggler. Doon pa lang, imposible hindi mo rin alam. Kasi nga, sinasabi mo sa presidente, sa kapatid mo, na kilala niya, ibig sabihin, kilala mo rin. Bakit hindi ikaw magbunyag ng mga pangalan nila? Para ma-broadcast na, malaman ng taong bayan, sino-sino ba yung mga smuggler na to? Itong mga nagpapahirap sa atin eh. Kaya tumataas ang presyo ng bigas, ng mga pangunahing bilihin natin, dahil dito sa mga smuggler na to. Pero bakit, sabi nga ni Banat Bay, di ba? Nag-iingay ka ng nag-iingay, pero bakit di mo pangalanan? Kapatid mo, presidente, anong kinakatakot mo? Pwede mo naman daanin sa privilege speech mo dahil hindi ka naman makakasuhan doon. Bali, may immunity siya doon sa privilege speech. Banggitin yung mga dapat banggitin ng mga smuggler nang sa ganun maimbestigahan. Pero bakit, di ba parang puro parinig lang, puro pahangin lang ginagawa ni Senator Amy Marcos, ayaw niya pang tumbukin kung sino. Nang sa ganun ay magkaalamanan na. Hindi, sa totoo lang nakakapagtaka eh. Ang dami nitong alam, lagi na lang. Sasabihan yung kapatid, kesyo doon sa smuggling, tapos dito naman ngayon, may 20 million daw. Ba't di mo nalang pangalanan? Ang dami mong hanas. Para kang yung mga vlogger mo eh. Ang daming hanas. So parang, parang may pinagtatakpan siya o natatakot si Senator Amy na banggitin ko sino-sino itong mga nagpapakalat yung mga nanunuhol ba. Yung pinangsusuhol niya, pera naman ng taong bayan yan. Hindi naman yung personal na pera ng mga nanunuhol. Kasi malakas ang paniwala ng marami na nagsusuhol niya, mga kongresista. Yung naggumahawak ng, sabihin natin humahawak ng budget. Kasi sila naman talaga yung nagbibigay ng budget sa mga departamento, di ba? Kaya nga mayroong budget hearing. So, sila yung nag-allocate kasi ng mga pondo. So, parang sila yung nagbabudget kung sino-sino yung mabibigyan. So, bakit ayaw pang pangalanan ni Senator Amy Marcos? Nang sa ganun, malaman natin kung sino-sino itong mga kongresistang masyadong ganid sa kapangyarihan. Kasi nga, ang iniiwasan dyan, yung magkaroon ng term extension. Kasi hindi nga naman nila, hindi naka-disclose kasi kung ano ba yung balak nilang baguhin doon sa saligang batas natin eh.
Unlike nga dun sinasabi naman lagi ni Banat Bay, tsaka mga lagi ko rin naririnig, kay Pangulong Duterte, malinaw, magsi-step down siya kapag nag-start na yung pagpapalit ng saligang batas. Kay Senator Robin Padilla, malinaw na malinaw, very vocal siya, sinasabi niya, economic provision lang yung papalitan sa saligang batas, nang sa ganun pumasok yung mga investor sa Pilipinas. Pero dito kasi ngayon, kaya nga sinasabi ni Banat Bay, ang hirap ang pagkatiwala. Tulad niyan, pailalim na lumalakad, dumidiskarte itong mga kongresista o sino man yung nasa ibabaw nila para mabago yung saligang batas natin. Pero yun yung sa puwera yung Senado para palitan yung saligang batas. So, ibig sabihin, kung sa puwera nila yung mga senador, ibig sabihin, meron silang gustong ipasok o meron silang gustong baguhin doon sa saligang batas natin na alam nilang tututol ang mga senador. Lalo-lalo na yung mga kapanalig ni Pangulong Duterte na ayaw dun sa term extension. Okay lang sana kung very vocal sila. Sabihin, sige, federalism ipalit natin at lahat ng official papalitan at manggagaling lahat sa eleksyon. E di malinaw na gano'n ang mangyayari. At sana kasama nila yung Senado para maging balanse. Para may checking balance ang mangyayari dyan. Hindi yung papabor lang dito sa mga kongresista. Siyempre, pag sila ang gumawa ng pagbabago ng saligang batas, natural, papabor sa kanila yun. Magpapadihado ba naman sila? Ang laki ng kinikita ng mga kongresista. Itandaan nyo yung extraordinary funds nila, ha? Certification lang ang kailangan nila ron. Hindi nila kailangan ng i-liquidate na i-itemize yung liquidation nila. Certification lang ang kailangan nila. Lusot na sila sa Commission on Audit. Kaya nga nakakatakot na magpalit talaga ngayon ng konstitusyon at iano natin sa mga kongresista na sila yung babalangkas, sila yung gagawa ng saligang batas natin. Kaya nga sana hindi yun matuloy. Bahala na sana ang mga senador natin na pigilan itong People's Initiative na to na ginagawa ng Kongreso. Lalo na yung director mo. Tuloy. Pinapadaan daw ang mga ito sa payout ng mga programa ng pamahalaan. Kinukondena ko talaga yung nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Sino nga yun? Ginagawa? At anong kawalan? Sabihin mo na kung sino. Ang dami mong alam eh. Hindi nga, alam naman natin yan, hindi for sale ang konstitusyon. Kaya nga, di ba, ayaw pa niyang banggitin. Ano ba naman banggitin? Sabihin niya kung sino yung nanunuhol na yan para magkaalamanan na. Bakit kailangan pang puro kukundin? Madali na magsabi kinukundin ako eh. Di ba? Madali na magsabing kinukundin na. Pero ang hirap na magkundina na alam mo naman kung sino yung mga nanunuhol. Di ba? So sana lang na itong Senado natin kumilos na hadlangan itong ginagawa ng ating Kongreso. So yun lang po. Maraming salamat po.